Dear Amihan Stories presents The Janitress is the CEO's Secret Wife. Written by Jasmine Jill. Hoy Lena! Anong ginagawa mo rito sa Gabis? Huwag mo sabihin pati sa restaurant na to, nagpa-part-time ka. Bahagyang nagulat si Lena nang marinig ang malakas na boses ng kaibigang si Jessa na nagmumula sa likuran niya. Kasabay ng pagtapik nito sa kanyang balikat. Ilang sandali pa'y nasa harap na niya ito at naupo. Actually, katatapos lang ng shift ko. Nakangiting sagot niya. Bilib na talaga ako sa iyo, Lena. Halos lahat na yata ng pwedeng pagkakitaan ay pinapasok mo. Nagtututor sa umaga, service crew sa hapon, cashier naman sa gabi. Patuloy ng kanyang kaibigan na hindi niya alam kung pinupuri ba siya o ano. Sabihin mo na rin sa akin kung gusto mong mag-hostess at ire-rekomenda kita sa kakilala ko. Naku Jessa, ekis ako dyan. Doon lang ako sa malilinis sa trabaho. Agad niyang sagot rito. Seryoso sis, hindi ka ba napapagod dyan sa ginagawa mo sa sarili mo? Halos inuubos mo na lang ang oras mo sa pagtatrabaho. Sumeryoso rin ito ng tingin sa kanya habang nagsasalita. Hanggat kaya pa ng katawan ko sis, kaldag lang. Sagot niya habang ipinapakita na super energetic siya. Hay nako! Kaya ka binansagang kaldag queen sa lugar natin eh. Parang hindi ka napapagod eh. Komento nito sa kanya. At ikaw naman ang Diyosa ng bayan kasi hindi kumukupas ang ganda mo kahit 30 anyos ka na. Nagkatawanan na lang sila. Anyway, bakit nandito ka pa pala? Sabi mo tapos na ang shift mo. May hinihintay ka ba? Pag-iiba ni Jessa ng usapan. Hinihintay ko pa si Dennis. Sabi niya kasi susunduin niya ako pagka-out ko rito. Sagot niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa pintuan ng restaurant nang maalala si Dennis. Subalit wala pa rin ang lalaking hinihintay niya. 15 minuto na siyang naghihintay pero hindi pa rin ito dumarating. Ayun! Hinihintay pa lang boyfriend na hanggang ngayon tinutustusan pa rin ang pag-aaral. Baka nga sa kanya na napupunta ang lahat na kinikita mo sa pagtatrabaho eh. Komento nito at halata ang pagkadismaya sa boses. Hindi naman sis, nagtitira naman ako para sa sarili ko. Magkano? 1/8 ng kabuuan kita mo? Anito na may halong paninarmon. At saka gagraduate na naman siya next sem. Pag nakahanap na siya ng magandang trabaho, ako naman ang pag-aaralin niya. Pagpapatuloy niya para hindi na rin ma-stress ang kaibigan niya dahil sa pag-aalala sa kanya. Ganun? At naniwala ka naman? Sagot nito na tila ba hindi kumbensido sa sinabi niya. Baka mamaya kapag gumanda na ang buhay niyan, iwanan ka na lang bigla at kalimutan na lang ang lahat ng tulong at sakripisyo na ginawa mo para sa kanya. Hindi naman siya ganun sis. Patuloy pa rin ang pagdepensa niya sa kanyang boyfriend. Sa totoo lang, hindi niya iniisip ang posibilidad na yun. Ang mahalaga para sa kanya ay may tiwala siya sa boyfriend niya at ganun din ito sa kanya. O siya, sige. Maiwan na kita rito at may pupuntahan pa ako. Pagpapaalam nito sa kanya. Good luck sa paghihintay sa jowa bells mo. Pahabol pa nito bago tuluyang umalis. Hindi na lang niya pinansin ang huling sinabi nito at inilibot na lang ang tingin sa labas. Umaasa na naroon na ang hinihintay niyang boyfriend. Anong sabi mo? Bahagya siyang nagulat nang marinig ang pagsigaw na boses ng babaeng nakapwesto sa katabing table kung saan siya naroon. Hindi niya naiwasang mapalingon dito at napansin niya na parang mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan nito at ng lalaking nasa harap nito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sige, uulitin ko at lalakasan ko pa ng bahagya. Hindi ako pakakasal sa'yo. Alam kong business strategy niyo lang to. Gusto niyo lang magkaroon ng connection sa pamilya namin. I'm sorry, pero hindi ako papayag na ganun. Hindi ako magpapagamit sa inyo. Kung ang parents ko nauuto niyo, pwes ako hindi. May diin ang mga salitang binitiwan ng lalaki. Padabog na tumayo ang babae habang masama ang tingin sa kaharap. Makararating to kay daddy! Inis na sabi ng babae. Pagkatapos ay dinampot nito ang baso na may lamang tubig at isinabo yun sa mukha ng lalaki. Nagulat ang lalaki pero hindi na ito nakapag-react at nakagante dahil tumalikod na ang babae at dali-daling lumabas mula sa restaurant. Napapailing na lang ito at halatang pinipigilan ng galit na nararamdaman. Pagkuway napalingon ito sa kanya, kaya nagsalubong ang mga mata nila. Pero agad din siyang umiwas ng tingin.
Nangamba siya na baka maibaling nito sa kanya ang inis na nararamdaman. At mas lalo pa siyang kinabahan nang lumapit ito sa kanya. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya na mapakinggan ang usapan niyo ng... Hindi na niya tinapos ang sinasabi dahil parang wala naman itong balak na kumprontahin siya. Kumuha lang ito ng tissue sa table niya at pagkatapos ay pinunasan ang mukha nito. Walang tissue sa table ko. Wika nito sa baritonong tinig at pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya. Nagsimula na rin itong maglakad palayo at noon naman niya nakita ang kanyang kasintahan na papalapit sa kinaroroonan niya. Kanina ka pa ba naghihintay? Agad nitong tanong kahit hindi pa ito nakakaupo. Okay lang naman, love. Kaka-out ko lang din naman. Agad na sagot niya rito. Pagkatapos ay may dinukot siyang maliit na box sa sling bag niya at inabot yun sa lalaki. Happy anniversary, love. Nakangiting bati niya rito. Pagkatapos ay binuksan niya ang maliit na box at bumungad ang nagniningning na kwintas. I'm sorry, Elena. Hindi ko matatanggap yan. Tanggi nito. Kasabay na marahang pagtulak nito sa maliit na box pabalik sa kanya. Wala ring nagbago sa seryoso nitong ekspresyon na tila ba may malalim na iniisip o may mabigat na problemang pinagdadaanan. Bakit? May problema ba, love? Nagtatakang tanong niya rito. Pagkatapos ay tumayo siya at nilapitan nito. Akmang hahawakan niya ang pisngi nito pero hinawi nito ang kamay niya. Tapusin na natin to, Lena. Ayoko na. Hindi na ako masaya. Matigas ang boses na sabi. Bagay na ikinabigla niya at halos hindi siya makapag-react. Anong sabi mo? Tanong niya rito. Umaasa na sana mali ang mga narinig niya. Tiningnan siya nito ng diretsyo habang nananatili pa rin sa dati ang ekspresyon nito. Maghiwalay na tayo, Lena. Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Pagkukumpirma nito. Napaawang ang bibig niya at unti-unting nangilid ang mga luha sa mga mata. Walang kasing sakit ang dulot sa kanya ng mga salitang yon na nagmula sa bibig ng kanyang kasintahan. Pakiramdam niya ay may napakatulis na bagay na biglang bumaon sa puso niya, dahilan para masaktan siya ng sobra. Gayunpaman ay hindi pa rin siya lubos na naniniwala at inisip na binibiro lang siya nito. Prank ba to, love? Hindi nakakatuwa. Pinipilit niyang ngumiti habang nagsasalita, subalit ang mga luha sa mga mata niya ay patuloy pa rin sa pag-agos. Tama ang narinig mo, Lena. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. May nakilala na akong babae na masigit pa sa'yo. Marami siyang pera at sigurado ako na may bibigay niya anuman ang naisin ko. Matigas ang boses na sagot nito. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya. Magsisimula na sana itong maglakad palayo nang hawakan niya ang kamay nito at pinigilan na makaalis. Huwag mong gawin sa akin to, please. Huwag mo akong iwan, Dennis. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Ibibigay ko sa iyo anuman ang gustuhin mo. Pagmamakaawa niya at lumuhod pa siya para lamang pakinggan siya nito. Hindi na nga ako masaya sa iyo, Lena. Kaya pwede ba? Bitiwan mo na ako. Tigilan mo na rin ako at huwag na huwag ka maghahabol sa akin. Tumaas ang boses ng lalaki, dahilan para pagtinginan sila ng mga taong naroroon. Pero wala siyang paki sa mga ito. Ang mahalaga lang sa kanya ay mapigilan si Dennis sa pag-alis at mabago ang desisyon nito na pakikipaghiwalay sa kanya. Please, Dennis, huwag mo kong gawin sa akin to. Patuloy pa rin niya sa pagmamakaawa habang bumubuhos sa mga luha. Subalit ang lalaki parang hindi na nakapagtimpi pa at hinawi ng malakas ang kamay niya, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Tigilan mo na ako, sabi! Pasigaw na sabi nito at pagkatapos ay lumabas na ito mula sa restaurant. Samantalang siya ay naiwan na humahagulhol. Wala na siyang ibang nagawa kundi ihati dito ng tanaw habang naglalakad palayo sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya at napayuko na lang siya. Bakit, Dennis? Bakit? Tanong niya sa sarili. Pagkuway napansin niya ang paglapit ng isang lalaki at isang panyo ang iniabot nito sa kanya. Get up! Pinagtitinginan ka na ng mga tao rito. Sabi pa ng lalaki sa kanya. Hindi niya ito pinansin at lalo lamang siyang napahagulhol nang mapagtanto na maraming tao ang nakasaksi sa biggest heartbreak niya. Pero sino nga ba mga ito? Hindi naman niya kilala ang mga ito at wala namang ambag sa buhay niya. Tumayo ka na dyan.
At sa ibang lugar mo na lang ituloy ang pag-emote mo. Patuloy ng lalaki sa seryosong boses. Tumingala na siya para makita kung sino ang lalaking makulit at nakikialam sa buhay niya. Ito ang lalaking nasa kabilang table kanina at nang-reject ng isang babae. Bahagya siyang natigilan dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng lalaki na hawakan siya sa braso at subukan siyang akayin patayo. Hindi naman siya nagmatigas at nagpatianod na lang. Kalaunan ay napaupo pa rin siya dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam at sa hindi mapigilang pagbuhos ng mga luha. Kunin mo tong panyo at punasan mo ang mga luha mo. Patuloy ng lalaki na hindi pa rin umaalis sa tabi niya. Bakit ba narito ka pa? Gusto mo bang ipamukha sa akin na isa akong talunan? Kunwari tutulungan mo, pero pagtalikod, pagtatawanan mo lang pala. Himutok niya rito. Hindi ganun ang iniisip ko, miss. Agad na sagot ng lalaki. Concern talaga ako sa'yo, kaya kunin mo na tong panyo at punasan ang luha mo, bago pa man magsidagsaan ng mga tao rito. Pagkatapos, tumayo ka na dyan at sasamahan kita sa lugar kung saan malaya mong maibubuhos sa mga luha mo at pwede mong isigaw mga hinanakit mo. Walang makikialam sa'yo at walang mga marites na pag-uusapan ka at magbibideo sa'yo. Patuloy nito sa seryoso pa ring boses. Lumingon-lingon siya sa paligid at napansin nga niya na may mga tao roon at kinukuhanan na siya ng video. Maging ang cashier at crew ng restaurant ay nagbubulungan na rin at malamang ay siya ang topic ng mga ito. Pagkatapos, muli siyang bumaling ng tingin sa lalaki. Kung talagang concern ka sa akin at gusto mo akong tulungan, hindi pa niyo ang iaalok mo sa akin, kundi kasal. Matigas ang boses na sabi niya rito. Pakiramdam niya ay kabilang din ito sa mga mapanghusgang tao na naroon sa loob ng restaurant. Kaya gusto niya na umalis na ito at iwanan siya roon. Subalit nagulat siya nang marinig ang sagot nito sa kanya. Sure, walang problema sa akin. Kung sa ganung paraan may ibsan ng bigat ang nararamdaman mo ngayon, then why not? Seryoso ang boses na sabi nito. Napatingin pa siya rito dahil sa hindi niya inaasahang sagot nito at nakita niya sa ekspresyon nito na mukhang hindi talaga ito nagbibiro. Gayon pa man na hindi pa rin siya naniniwala. Napaka-imposible na ganun-ganun na lang ay pakakasalan na agad siya nito. At para masubukan kung nagsasabi talaga ito ng totoo, ay kinuha niya ang panyo mula rito at pinunasan ng mga luha na umaagos sa pisngi niya. Pagkatapos ay tumayo na siya at nagsimulang maglakad palabas ng restaurant. Agad namang sumunod ang lalaki sa kanya. Nakarating sila sa lugar kung saan nakapark ang kotse nito. Ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya at hindi naman siya nag-atubiling pumasok. Pagkuway ang lalaki naman ang pumasok sa loob at hindi na ito nagsayang pa ng oras at pinaandar na agad ang kotse. Ako si Rocky De Villa. Pagpapakilala ng lalaki habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe. Hindi siya sumagot at nanatili lang tahimik. Sobrang bigat pa rin ang nararamdaman niya. Talagang napakasakit ng ginawa ni Dennis. Ang mga salitang binitiwan nito ay umaalingaw-ngaw pa rin sa tainga niya. At parang dinudurog noon ang puso niya hanggang sa pinakamaliit na piraso. Hindi na rin nagsalita pa ang lalaki at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho. Hanggang sa itigil nitong sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay. Pagkatapos ay bumaba na ito at muli siyang pinagbuksan ng pinto. Halos wala pa siya sa sariling katninuan at ang tanging nasa isip niya ay ang ginawa ni Dennis sa kanya. Kaya sumunod lang siya rito hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Magandang hapon po sa inyo, Mr. De Villa. Agad na bati ng isang lalaki na lumapit sa kanila at tila ba katiwala ito sa malaking bahay na yon. Sandali po, tatawagin ko si Mayor. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na ito sa kanila at dali-daling naglakad palayo. Mayor? Nagtatakang sambit niya. Ibig sabihin, seryoso ka sa... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bumaling siya ng tingin sa kasama at nagsalubong ang kanilang mga tingin. Nakita niya sa mga mata at ekspresyon nito na seryoso talaga ito at parang hindi man lang nagdadalawang isip na gumawa ng ganong desisyon. Hindi pa man nakapagbibigay ng sagot ang kaharap niya, ay nakita na nila ang papalapit na alkalde na siya palang may-ari ng bahay na yon. Kamusta, Rocky? May problema ba at bigla ka napasugod dito? Tanong ng mayor sa kasama niya. Pagkatapos ay pinasadahan siya nito ng tingin na para bang iniisip na siya ang problema na dinala ng Rocky na ito sa bahay nito.
Magpapakasal kami, Mayor Chad. Walang pag-aalinlangang sagot ni Rocky. Seryoso ang boses nito, dahilan para magulat ang kaharap na mayor. Maging siya ay namilog na lang ang mga mata nang muli sila magkatinginan. Seryoso ka ba talaga? Tanong niya rito matapos niyang matauhan at makabalik sa realidad. Seryoso nga ako. Agad nitong sagot habang mariing nakatitig sa kanya. Huwag mo sabihing nagbibiro ka lang. Nung nakiusap ka sa akin na pakasalan ka. I'm warning you, miss. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Kaya huwag kang basta-basta nagbibitaw ng mga salita kung hindi ka sigurado. Patuloy nito sa matigas pa rin na boses. Natigilan siya. Hindi naman talaga siya seryoso kanina nang sabihin niya na pakasalan na lang siya nito kung gusto talaga nitong makatulong. Para bang kusa na lang lumabas sa bibig niya ang mga salitang yun. Gayon pa man ay napagtanto niya na maaari nga itong makatulong sa kanya. Kung ano man ang pagkatao ng Rocky na ito, ay pwede niya itong gamitin para makapaghiganti kay Dennis. Sandali! Ang nagtatakang mayor ang nagsalita habang nakatingin kay Rocky. Tama ba ang narinig ko na nagmula sa bibig mo mismo? Magpapakasal kayong dalawa? Seryosong tanong nito sa lalaki. Tama ang narinig mo, Mayor Chad. Magpapakasal kaming dalawa. Pero wag na wag mong ipagkakalat. Walang ibang dapat na makaalam. Lalo na ang pamilya ko. Patay ka sa akin kapag may nakaalam kahit isa lang. Seryoso at nagbabantang sagot ni Rocky. Alam mo, maaasahan mo ako tungkol sa bagay na yan. Kaya lang, parang nag-aalangan ang mayor na ituloy ang sinabi nito dahil sa presensya niya. Dahil ba to sa desisyon ng mga magulang mo na sila ang pipili na mapapangasawa mo? Halos pabulong na tanong nito. Pero dahil sa katabi niya lang si Rocky, ay narinig pa rin niya yun. Basta, ikasal mo kami ngayon din. Huwag mo nang ungkatin pa kung ano man ang dahilan. Seryosong sagot ni Rocky. Mukhang desidido talaga ito at hindi na mababago pang desisyon. Akala mo naman ganun lang kadali ang magpakasal. Hindi naman ito biro-biro lang na pwedeng bawiin kapag natauhan kayo. Pabulong na sabi ng mayor, pero narinig pa rin naman nila. Dadalhin ko na lang sa iyo mga papeles na kailangan para maging legal ang lahat ng ito kapag nasikaso ko na. Ang mahalaga ngayon, makapag-fill out kami ng form at mapirmahan yon. Alam mo namang bihira lang ako magkaroon ng libreng oras. Sagot ni Rocky sa seryosong boses. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling ng tingin. Ano, miss? Magpapakasal ka ba sa akin o hindi? Mariin itong nakatitig sa kanya habang nagsasalita. Bahagya siyang kinabahan dahil sa isiping baka nagkamali siya ng isagot at magalit ito sa kanya ng bonggang-bongga. Magpapakasal. Medyo mahina ang boses sa sagot niya. Ang totoo ay nahihiya siya sa kanyang sarili. Umabot siya sa ganong klaseng desisyon na hindi naman siya sigurado kung ano ang kahihinatnan. Gayunpaman itutuloy na niya yon. Maghihiganti siya kay Dennis. Sa kabila ng pagsasakripisyo niya at taos-pusong pagmamahal dito, ay gano'n na lang ang igaganti nito sa kanya. Hindi pwede. Pangalan. Napukaw ang atensyon niya nang marinig ang boses ni Rocky. Magpapakasal na nga pala sila pero hindi pa nito alam kung anong pangalan niya. Ano ang pangalan mo? Muling tanong ni Rocky nang hindi agad siya nakapagbigay ng sagot. Medyo natatarantang wika niya. Nakatataranta naman kasi talaga ang maotoridad nitong boses at madiin nitong titig. Elena, yan ang pangalan ko. Buong pangalan. Anito sa maring boses. May ID ka ba dyan? Maria Elena Ventura. Agad niyang sagot. Hinalughog niya rin ang bag para hanapin ang ID niya. Sige, tutulungan na lang kita sa pag-process ng mga papeles mo. Hindi na. Agad niyang tutol sa sinabi nito. Ako na lang mag-aasikaso ng mga yon. Kaya ko na yun kahit mag-isa ako. Okay. Napapatango-tangong sagot nito. Pagkuway sa mayor naman ito bumaling ng tingin. Ano na, Mayor Chad? Tutunganga ka na lang ba dyan? Anito. Sige. Sumunod kayo sa akin. Medyo natataranta pang wika ng mayor. Narating nila ang tila ba opisina nito sa sariling bahay na may mini library pa sa loob. Binigyan sila nito ng isang form at agad yung pinilautan ni Rocky at nilagdaan. Pagkatapos ay sa kanya naman nito inabot ang papel. Bago niya isinulat ang pangalan sa form, ay nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga.
at kinumbinsi ang sarili na handa na siya anuman ang kahinatnan nun. Nakasal nga sila ng araw na yon, bagamat hindi pa finalize dahil wala pa naman ang ibang mga papeles na kailangan, ay isusunod na rin naman ang mga yon. Ang mahalaga ay nakapirma na sila sa marriage contract at sumumpa sa harap ng mayor na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Habang nasa loob ng kotse ay hindi pa rin niya naiwasang maalala ang mga salitang binitiwan ni Dennis at ang panlulokong ginawa nito sa kanya. At hindi niya napansin na unti-unti na namang bumabagsak ang mga luha niya. Gusto mo pa bang ilabas at isigaw ang sama ng loob na nararamdaman mo sa isang lugar na walang ibang makakakita sa'yo? Tanong ni Rocky at pinunasan ng sariling kamay ang mga luhang umagos sa pisngi niya. Pero hindi siya nagbigay ng sagot dito. Hindi na rin ito nagsalita pang muli. Hanggang sa itigil na nito ang sasakyan at doon lamang niya napansin na malapit pala sila sa tabing dagat. Matapos bumaba ng lalaki ay sumunod na rin siya. Isigaw mo sa dagat ang lahat ng sama at sakit ng loob na nararamdaman mo. Hanggang sa kahit papano guminhawa ang pakiramdam mo. Hayaan mong mag-unahan ang mga luha mo sa pagpatak, kasabay ng mga alon na naghahabulan hanggang sa makarating sa dalampasigan. Sa lugar na to, walang mga judgmental na tao ang manunod sa'yo. At kapag natapos mo nang gawin yon, huminga ka ng malalim at gumising sa realidad ng mundo. Natapos na ang isang kabanata sa buhay mo, pero hindi ibig sabihin, titigil ka na. Magsisimula pa lang ang panibagong pahina ng kasunod na kabanata. Seryosong sabi ng lalaki habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa dalampasigan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niya ang sinseridad sa mga salitang binitiwan ng lalaki. Tumagos yun sa puso niya at para bang ang mga salita nito'y biglang nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanya. Sinunod niya ang sinabi nito at nagsisigaw sa harap ng dagat habang humahagulhol. Lahat ng sama ng loob ay inilabas na niya. Minura niya si Dennis, pati ang sinasabi nitong babae na ipinalit daw nito sa kanya. At ang huli ay ang pangako niya sa sarili na itutuloy pa rin niya ang buhay at ipapakita sa lalaki na nagkamali ito sa ginawang pag-iwan sa kanya. Huwag ka mag-alala, Elena. Dahil mag-asawa na tayo ngayon. Asahan mo na sasamahan kita sa pag-move on mo. Natigilan siya at agad niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi. Nilingon niya ito. Mukha lang akong ewan, pero hindi kita iiwan. Pangako yan, Elena. Patuloy nito. Umiwas siya ng tingin at lihim na napangiti dahil sa pasimpleng banat nito. Nakakapag-stay nga ako sa bahay kahit bored ako. Sa buhay mo pa kaya? Pahabol pa nito. Kaya hindi na niya napigilan pa na mapangiti habang nakatingin dito. Yan, ngumingiti ka na. Magandang sign yan. Nakangiting sabi nito habang nakatingin sa kanya. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, siguro masalimuot na ang pakiramdam ko ngayon at baka kung ano na nagawa ko sa sarili ko. Aniya rito. Inaamin niya na malaki talaga ang naitulong nito sa kanya ngayon at sobrang effective ang pagdala nito sa kanya sa tabing dagat. Maging ang mga pasimple nitong banat ay nakapagpapagaan sa loob niya. Akin ang cellphone mo. Anito kasabay ng pagdukot nito sa sariling cellphone mula sa pantalon nito. Ibinigay naman niya ang kanya at pagkatapos ay nag-type ito sa cellphone niya at nag-dial. Sinave ko na ang number ko dyan. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako at pupuntahan kita ng mga oras o kahit nasan ka pa. Seryosong sabi nito habang ibinabalik ang cellphone sa kanya. Umuwi siya ng araw na yon na magaan ang pakiramdam sa kabila ng ginawang pakikipaghiwalay ni Dennis sa kanya. Tama ang sabi ni Rocky. Tapos na ang kabanatang yun sa buhay niya. Kailangan niyang ituon ang sarili sa panibagong pahina na magbubukas para sa kanya. At nakakahiyamang aminin ay mukhang kasama si Rocky sa bagong kabanata na yun. Lumipas ang 3 araw, hindi na talaga nagparamdam si Dennis. Kaya naman nagdesisyon na siya na kalimutan na ito ng tuluyan. Dinilit niya ang numero nito sa kanyang cellphone at binlock niya rin ito sa lahat ng social media platforms. Maging ang mga bagay na maaaring magpaalala sa kanya tungkol sa lalaki ay itinapon na rin niya. Wala siyang iniwang bakas ng lalaki sa tinutuluyan niyang bahay. Isang umaga ay nagising siya dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Bumangon siya at binuksan yun.
Hindi na niya nagawa pang magayos ng sarili o maghilamos man lang dahil mukhang nagmamadali kung sino man ang nasa labas ng bahay. Magulo pa ang buhok niya at nakasuot pa siya ng damit pantulog. At syempre wala siyang suot na bra. Pagbukas niya ng pinto ay hindi niya akalain na si Rocky ang tatambad sa harap niya. "Good morning, asawa." Hindi na nito natapos pa ang sinasabi nang isara niya agad ang pinto. "Oh, wait lang, mag-ayos lang ako ng sarili ko." Natatarantang wika niya. "Wag na, hindi rin naman ako magtatagal. May sasabihin lang ako sa'yo." Sagot ng lalaki pero hindi niya ito pinansin. Nakakahiya ang itsura niya at ayaw niyang humarap dito ng ganun. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo patungo sa banyo at naghilamos. Pagkatapos ay nagbihis siya at nagsuot na rin ng bra. Pasensya na, kagigising ko lang kasi." Malumanay na sabi niya nang buksan ulit ang pinto. "Pasok ka sa loob." Sumunod naman ito sa kanya sa loob at pagkatapos, inilibot nito ang mga mata sa buong kabahayan. "May sarili akong bahay. Gusto mo bang lumipat doon?" Wika nito matapos bumaling ng tingin sa kanya. "Magiging bahay rin natin yun kalaunan. At doon tayo bubuo ng sarili nating pamilya." Patuloy nito na may halo pang panunukso sa boses. "No! Wala sa usapan natin yun na." Agad niyang sagot at napayakap siya sa sarili dahil sa mga narinig mula sa lalaki. Okay. Hindi naman ako namimilit. Kung ayaw mong lumipat sa magiging tahanan natin, then hayaan mo kung ikuha kita ng kondo." Patuloy pa rin ito sa pagalok at mukhang hindi ito nagbibiro. "It's a big no pa rin, Rocky. Kahit na totoo pa tayo mag-asawa, hindi pa rin ako papayag na panay ang gastos mo para sa akin. Lalo na kung hindi naman kailangan." Pangangatwiran niya. "Kaya ko namang gumastos kahit magkano pa yan. Baliwala sa akin ng pera." Anito na parang may pagmamayabang sa boses. "Ikaw na mayaman." Napangiwi pa siya ng bahagya matapos magsalita. "At saka, komportable ako sa bahay na to. Ayokong tumira sa malaking bahay kung wala naman akong kasama." "Siyempre, sasamahan kita. Ano pa't naging mag-asawa tayo?" Parang ayaw pa rin tumigil ng lalaki sa pagkumbinsi sa kanya. Paano pag magtatrabaho ka? Mag-isa pa rin ako may iwan sa bahay. Mabuburyo lang ako ron. Mabuti pa rito, marami akong pwedeng gawin. Patuloy rin siya sa pangangatwiran. "Kaya nga ipapasok kita sa kumpanya ko." Agad nitong sagot. "Dala ko na ang uniform na isusot mo para pwede ka na magsimula ngayong araw." Pagkatapos magsalita ay inabot pa nito sa kanya ang kanina pang bitbit nito na eco bag. "Pang janitress na uniform?" Reaction niya matapos makita kung anong klaseng uniform ang ibinigay sa kanya ng lalaki. "Magtatrabaho ako bilang janitress sa sinasabi mong kumpanya mo?" Medyo may pagkadismayang sambit niya. "Akala ko pa naman ikaw ang CEO. Mukhang manager ka lang, floor manager." Natawa ng mahina ang lalaki. Siya naman ay ngumiti rin. Biro lang naman kasi yun at hindi naman talaga siya nagrereklamo. "Sa ngayon kasi, janitress lang ang available na trabaho para sa'yo. Pero, roll lang sa floor kung nasaan ang opisina ko. Ang opisina lang ng CEO ang lilinisan mo." Pagpapaliwanag nito. "Ayaw mo ba? Okay lang naman. Hahanapan na lang ulit kita ng ibang trabaho." "Wala naman akong sinasabi na ayoko ah." Aniya habang napapanguso pa. "Magiging regular ba ako dyan?" "Oo naman. Pwede ka magtrabaho sa kumpanya ko hanggat gusto mo." Anito. "Kung ganon, Gora Bells na ako. Gusto ko na rin mag-retire bilang Kaldag Queen. Gusto ko magstay na lang sa isang trabaho." Sagot niya rito. "Actually, may isang choice ka pa. Yun ay maging full-time wife ko. Sa bahay ka lang at maghintay sa pag-uwi ko galing trabaho. Wala kang ibang gagawin kundi asikasuhin at paligayahin ako." Wika nito na may kasama pang pagkindat sa kanya. Nagkagatlabi pa ito at sadyang pinasingkit ang mga mata na parabang inaakit siya. "Ew!" Pabirong sabi niya rito. "Doon na lang ako sa unang opsyon." Pagkatapos niyang maisukat ang uniform na pang janitress, ay nagpaalam ng lalaki sa kanya. Didiretso na raw ito sa kumpanya at doon na lang siya hihintayin. Hindi pa nga siya nakakapag-decide kung papasok na ba siya ngayon. Ayaw na rin naman niyang mag-part-time pa sa iba't ibang klase ng trabaho sa loob lamang ng isang araw. Kaya iniisip niyang mag-report na rin lang sa sinasabi ni Rocky na kumpanya nito. Nagtungo siya sa address na ibinigay ni Rocky.
Pag-aari raw ng kumpanya nito ang buong building. Pero ang sakop lang niya na lilinisan ay ang opisina ng CEO. 20 palapag ang building at ang opisina ay nasa 19. Papasok na sana siya sa building nang harangin siya ng security guard. Wala raw siyang ID kaya hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Napangiwi na lang siya matapos mapagtanto ang tungkol sa bagay na yon. Uuwi na sana siya nang maalala ang asawang si Rocky. Sinabi niya sa guard na kaibigan niya si Rocky De Villa at ito ang nagrekomenda sa kanya sa kumpanyang yun. Tinanong ng guard ang pangalan niya at pagkatapos ay nagdial ito sa cellphone at may kinausap. Wala pang 1 minuto nang may lumapit sa kanya na isa pang guard at sinamahan siya sa opisina kung saan siya naatasang maglinis. Pagtapat niya sa pinto ng CEO's office ay iniwan na siya ng guard kaya siya na lang ang kumatok doon. Ako po ang bagong janitress na maglilinis sa opisina niyo, sir. Pagpapakilala niya matapos kumatok ng 3 beses sa pinto. Pasok! Sagot ng isang lalaking parang pamilyar ang boses mula sa loob ng opisina. Agad naman siyang pumasok sa loob at namangha sa sobrang laki at ganda ng opisinang yon. Parang isa na tong bahay Bulong niya sa sarili. Napansin niya rin na sobrang linis na ng lugar kaya napagtanto niya wala naman siyang gaanong gagawin doon. Pagkaway dumako siya ng tingin sa table ng CEO at nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa swivel chair na nakatalikod sa kanya. Good morning po, sir. Medyo natataranta pang pagbati niya. Ako po ang bagong janitress na na-assign para maglinis dito. Ang pangalan ko po ay Maria Elena. Skip that introduction. Kilala na kita. Agad na sagot ng CEO, kaya hindi na niya natapos pa ang sinasabi. Pagkatapos ay pinaikot na nito ang swivel chair at nagkaharap sila. Good morning, asawa ko. Malapad ang ngiti na bati nito sa kanya. Rocky? Ikaw ang CEO ng kumpanyang to? Nanlaki pa ang mga mata niya dahil sa pagkagulat. Ang totoo ay hindi talaga siya naniniwalang mataas ang posisyon nito sa kumpanyang yun. Akala niya ay nagyayabang lang ito. Ikaw naman kasi, wala kang bilib sa akin. Nakangiti pa rin na sagot nito sa kanya. Pinaglalaroan mo lang yata ako Biglang seryoso na wika niya. Agad naman itong lumapit para amuhin siya. Pero inirapan niya lang ito at tinalikuran pa. Umamin ka nga. Ano ba talaga pinaplano mong gawin sa akin? Tanong niya rito. Wala. Agad na sagot nito. O bakit mo ako kinuhang janitress? At dito pa sa opisina mo ako inassign. Parang wala naman akong gagawin dito. Kompronta niya rito. Dahil gusto ko na lagi kita nakikita. Ganun lang kasimple. At tama ka. May mga naka-assign ng maglinis dito. Pero allowed lang silang pumasok dito kapag wala na ako. So, ang trabaho lang talaga na gagawin mo rito? Samahan ako at magkunwari na naglilinis. At magtatapos ang shift mo kapag uwi na ako. Paglalahad nito sa kanya. Baliw ka, Mr. CEO. Aniya rito sa halos pabulong na boses. So, ano nga ba talagang intensyon mo? At bakit ginagawa mo to sa akin? Bakit inalok mo ako ng kasal? Bakit mo ako dinadamayan? Bakit gusto mo na lagi ako makikita? Patuloy niya sa pagkompronta rito. Dahil na love at first sight ako sa'yo. Seryosong sagot nito na panandali ang nagpatigil sa mundo niya. Bumilis ang tibok ng puso niya at kinikilig siya sa bawat banat na pinapakawalan nito para sa kanya. Isang bagay na hindi niya nararamdaman kay Dennis nung magkarelasyon pa sila. Totoo nga talaga siguro ang sinasabi palagi ng kaibigan niya sa kanilang dalawa ni Dennis. Siya lang ang totoong nagmamahal. Samantalang ang lalaki ay ginagamit lamang siya. Ba't natigilan ka dyan, asawa ko? At saka nagbablush ko. Di niya alam kung inaasar ba siya nito o ano, kaya inirapan niya lang ulit ito at tinalikuran. Hindi ako naniniwala sa'yo. Aniya habang nakatalikod pa rin dito. Nagsisinungaling ka lang. Ganyan talaga kayong mga lalaki. Magaling lang sa pamubola, pero hindi naman marunong manindigan sa mga salitang binibitawan. Huwag mo akong itulad sa dati mong boyfriend na manggagamit. Asik nito na para bang nasaktan sa huling linya na sinabi niya. Natigilan naman siya at hindi agad nakasagot. Ganito na lang. Kung mahirap talaga para sa'yo na paniwalaan ang sinasabi ko, then gumawa tayo ng deal. Pagpapatuloy nito sa seryosong boses. Deal? Anong ibig mong sabihin?
Nagtatakang tanong niya. Mag-date tayo ng hanggang 10 beses. Kung wala ka pa ring maramdaman pagkatapos, then ipawalang bisa natin ang kasal at kalimutan natin lahat na para bang walang nangyari. Pagpapaliwanag nito, natigilan naman siya at hindi agad nakasagot. Ano, natatakot na bang tanggapin ang deal? Kasi nahuhulog ka na rin sa akin? Parang nangahamon na sabi nito. Hindi Agad niyang sagot bagamat hindi siya makatingin ng diretsyo rito. Dahil ang totoo ay nakararamdam talaga ng kakaibang kilig ang puso niya. Ano naman ang mangyayari kapag napatunayan mo na totoo nga sinasabi mo at nahulog ako sa'yo? Medyo nahihiya pang tanong niya. Kung gano'n ang mangyayari, then titira ka na sa bahay natin sayo at sa gusto mo. Seryosong sagot nito sa kanya. Sa huli ay tinanggap din niya ang hamon at nagkasundo sila na simulan na agad ang unang date pagkatapos nilang magtrabaho. Habang papunta siya sa locker room ay nadaanan niya ang grupo ng mga janitress na nagbubulungan habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napatigil siya sa tapat ng mga ito nang mapagtanto niya na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Siguro inakit niya ang CEO kaya doon agad siya na-assign. Wika ng isa na para bang sinadya talagang lakasan ng boses para marinig niya. Malamang ganun na nga. Tayo nga na magsasampung taon na rito. Hindi pa nakakapasok sa opisina ng CEO. Tapos siya, unang araw pa lang dito? Diretso na agad doon? Sang-ayon naman ang isa. Nako, ang sabihin nyo, iniladlad ng babaeng niya ang katawan niya sa CEO. Dugtong naman ng isa pa. Sa pagkakataong yon, hindi na siya nakatiis pa at nilingon ang mga babaeng marites. Excuse me, ako ba pinag-usapan niyo? Kompronta niya sa mga ito. Sino pa ba ang mukhang pokpok dito na ginagamit ang katawan para makalapit sa CEO? Agad na sagot ng isang babae. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo dahil walang basehan ang mga sinasabi mo. Matigas ang boses na sagot niya rito. Oh, ano gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na nag-iimbento lang kami ng kwento rito? Sa tono ng pananalita ng babae ay parang gulo ang hanap nito. Totoo naman Halata naman namang marites kayo sa lugar niyo. Tumaas pa ng bahagya ang boses niya habang pinanlilisikan ng tingin ang babaeng gustong makipag-away sa kanya. Nainis pa ito lalo sa kanya at inambahan siya ng sampal. Hindi naman siya natakot at ipinakita rito na handa siyang makipagsabayan sa kung anumang klase ng away ang gusto nito. Anong nangyayari rito? Isang tinig ng babaeng bagong dating ang narinig nila, dahilan para yumuko ng bahagya ang mga babaeng gustong makipag-away sa kanya. At sino naman tong babae na to? Bali nito sa kanya. Siya po ang bagong janitress na na-assign sa opisina ng CEO. Sagot ng isang babae sa magalang na boses. Nagtaka siya kung bakit iginagalang ng mga marites ang babaeng kaharap niya ngayon at yumuko pa ang mga ito ng bahagya rito. Siguro ay mataas ang posisyon nito sa kumpanya o isa ito sa mga may-ari. Kaya naman napaisip siya kung magbibigay galang din ba siya rito o hindi. Kabago-bago mo palang gumagawa ka na ng gulo rito? Kompronta ng babaeng maputi at matangkad na nasa harapan niya ngayon. Hoy babae, magbigay galang ka kay Miss Margie. Huwag kang bastos. Sabi naman ng babae na kanina pa sana niya gustong sakalin. Miss Margie? Sino siya? Nagdadalawang isip siya dahil feeling niya hindi naman kagalang-galang ang babaeng ito na nasa harapan niya. Siya ang head ng mga janitress dito. Pabulong na sagot ng isang marites na nakatayo malapit sa kanya. Head lang naman pala ng mga janitress, pero kung umasta akala mo naman. Pabulong na wika niya kaya sinigawan siya ni Miss Margie. Mukhang narinig nito ng malinaw ang bulong niya. Anong sabi mong bastos ka? Uundayan sana siya nito ng sampal nang may narinig silang maotoridad na boses ng lalaki mula sa likuran niya. Anong nangyayari dito? Si Rocky yun. Sir Rocky! Bati ng isang marites, kasabay ng pagyuko nito. Ganon din ang ginawa ng mga kapwa nito marites at maging ng babaeng superior kuno. Lihim siyang napangiti pero agad din niyang pinigilan nang mapansin na nakatitig sa kanya si Rocky. Umayos kayo ng tayo at sabihin sa akin kung ano nangyayari rito. Utos ni Rocky at agad namang sumunod ang mga bruha. Ito kasing bagong janitress, sir. Kabago-bago pa lang gumagawa na agad ng gulo. Pagsusumbong ni Miss Margie. Ah, talaga?
Sumulyap muna si Rocky sa kanya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sa tingin ko naman dito kay Elena, hindi gagawa ng gulo unless may mag-provoke sa kanya. Natigilan ng mga bruha matapos marinig ang sagot ni Rocky. Mukhang hindi inaasahan ng mga ito na siya ang kakampihan ng CEO. Alam ko matagal na kayo rito, pero hindi magandang ibully niyo si Elena dahil sa na-assign siya sa opisina ko. Mahinahong panenermon pa nito sa mga kasamahan niya. Tuluyan ng natameme ang mga bruha. Kitang-kita niya kung paano napahiya ang mga ito. Mga asar pa sana siya, kaya lang ay napagtanto niya na baka mas lalo lang magalit ang mga ito sa kanya. Mas maigi na yung wala siyang nakakaalitan sa kumpanya. Siya nga pala, yung cellphone mo, Elena. Naiwan mo sa opisina ko. Kasabay ng pagsasalita ay ang pag-abot ni Rocky sa kanya ng cellphone. Dahil sa pagmamadali kanina, nakalimutan na niya yon. Nalaki na naman ang mga mata ng mga bruha dahil sa nasaksihan ng mga ito. Parang hindi makapaniwala ang mga ito na ang CEO pa mismo ang nag-deliver ng cellphone niya. Matapos maibigay ang cellphone ay tumalikod na si Rocky. Siya naman, kinuha na ang kanyang bihisan sa locker room. At pagkatapos ay pumunta na siya sa comfort room para magbihis. Dumiretso na rin siya sa lugar kung saan sila magkikita ni Rocky at hindi na dumaan sa inuupahan niyang bahay. Pagkatapos silang magkita ay pinasakay rin agad siya nito sa kotse at dinala siya sa Mall of Asia Arena. Anong gagawin natin dito? Akala ko, nagtatakang sambit niya na hindi na niya natapos dahil sumagot na agad ang lalaki. Manonood tayo ng volleyball. Finals ngayon eh. Agad na gumuhit ang abot tayo niyang ngiti sa mukha niya matapos marinig ang sinabing yun ng lalaki. Wow ha? Mukhang nag-research ka at nalaman mong paborito kong sports ang volleyball at pangarap ko noon pa na makapanood ng live na laro. Kinikilig pa rin na wika niya. Nasa listahan din ng mga paborito kang volleyball eh. Sagot nito na napapangiti na rin. Actually, sa lahat ng sports sa laro, isa lang ang ayaw ko. Ano naman yun? Seryosong tanong niya. Tago-taguan. Anito at napatalikod na lang siya rito para hindi nito makita ang lalong paglapad ng ngiti niya. Mukhang babanat na naman ito ng pick-up line at makakaisa na naman sa kanya. Seryoso pa naman siyang nagtanong kanina. Taguan ba na feelings? Aniya matapos silingunin ulit ang lalaki at hindi na niya napigilan ng sarili na mapatawa. Sobra siyang nag-enjoy sa unang date nilang yon. Halos mapaos nga siya dahil sa kaka-cheer sa paborito niyang team. Nasa VIP seat sila, kaya kitang-kita niya sa malapitan ang mga idol niya na players ng volleyball. Naghiwalay sila ng gabing yon na sobrang lapad pa rin ang ngiti niya at kinikilig pa. Unang date pa lang pero parang na-inlove na ako sa kanya. Bulong niya sa sarili nang makaalis na ang lalaki. Dapat na ba ako mag-alala? Sobrang saya niya na nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Para bang nasasabik siya na muling makita ang lalaki na para sa kanya ay man of her dreams. Pero nasira ang mood niyang yun nang harangin na naman siya ng mga marites na janitress. Pasimple pa siyang itinulak ng mga ito at kung ano-anong pang-insulto ang sinabi sa kanya. Mabuti na lang at nadaanan sila ni Rocky at ipinagtanggol na naman siya nito laban sa mga bruha. Sir Rocky, mas mabuti po siguro. May sasabihin sana siya rito nang makapasok na siya sa opisina nito at silang dalawa lang doon. Pero nagsalita agad ito kaya hindi na niya natapos ang pagsasalita. Anong Sir Rocky? Mag-asawa tayo kaya dapat asawa ko ang itawag mo sa akin. May halong paninarmo na sabi nito. Asawa ko. Sinubukan naman niya at mukhang masarap nga sa feeling na tinatawag niya ang lalaki ng ganon. Bigla ring lumapad ang ngiti nito at lumapit pa ito sa kanya. Bakit asawa ko? Anong sasabihin mo at mukhang importante yan? Tanong nito sa kanya at hinawakan pa ang isa niyang kamay. Agad naman niyang inalis ang kamay nito at baka may makakita pa sa kanila roon. Hinampas niya ng mahina ang matigas nitong dibdib pagkatapos. Gusto kong sabihin sa'yo na huwag ka na sanang mamagitan kapag inaaway ako ng mga marites na janitress. Baka kasi machismis tayo rito at malaman nila na mag-asawa tayo. Nag-aalalang sambit niya. Anong problema ron? Totoo naman na mag-asawa tayo ah. Hindi pwede, Sir Rocky. Agad niyang sagot sa sinabi nito at napalakas pa ng bahagya ang boses niya. Pagkaway natigilan siya nang mapansin ang masama nitong tingin sa kanya.
Sorry, asawa ko pala dapat. Agad niyang bawi. Hindi nila pwedeng malaman na mag-asawa tayo. Baka kumalat sa buong building. Lalo lang silang magagalit sa akin at huhusgahan ako ng todo. At ang isa pang kinatatakot ko, baka malaman ng pamilya mo. Siguradong isusumpa nila ako. Pagpapatuloy niya sa seryosong boses. Hindi agad sumagot ang lalaki na para bang aware rin nito tungkol sa bagay na yon. Please, asawa ko. Pakiusap niya rito na may halong paglalambing. Ngumiti ito at batid niya na ang ibig sabihin nun ay pumapayag na ito sa pakiusap niya. Napansin niya rin na kinilig ito sa huling sinabi niya, kahit paanong subok nito na itago yun sa kanya. Makalipas ang 1 linggo ay isinagawa nila ang pangalawang date. 8:00 ng gabi ang napagkasunduan nilang oras, kaya diretsyo na silang mag-dinner. Nagkaroon siya ng sapat na oras para makapagayos ng sarili, makapag-make up kahit papano, at makapili na magandang dress na isusuot. Sa isang restaurant na may outdoor setting ang date nila. Namangha siya sa sobrang romantic ng lugar. Mukhang nag-effort ang asawa niya na lalo siyang pakiligin ngayon. Walang ibang tao roon na parabang nirentahan nito ang lugar. At sa magkabilang gilid ng dinadaanan niya, patungo sa table ay may nagkalat na rose petals na iba't iba ang kulay. White, red, and pink. Nang nasa kalagitnaan na siya, ay narinig niya ang pagtugtog ng isang romantikong musika. Hanggang sa matanonin niya ang lalaki na malapad ang ngiti habang naghihintay sa kanya. You look so wonderful tonight, asawa ko. Puno ng paglalambing na boses na salubong nito sa kanya. Dahil sa kakatitig ko sa ganda mo, nakalimutan ko tuloy yung pick-up line ko. Pagpapatuloy nito. Nakakarami ka na nga eh. Sagot niya rito habang napapangiti. Halos buong gabi ay wala siyang ibang naramdaman kundi kilig at tuwa. Yun ang moment sa buhay niya na masasabi niyang pinakamasaya siya. Tuluyan na niyang nakalimutan ang mga pait at sakit na naranasan sa nakaraang relasyon niya. Nakikita niya kay Rocky na sincero ito at nahuhulog na siya rito. Ayaw niya lang yun aminin. Masarap pala ang mahalin ng tama. Bakit ngayon niya lang na-realize yun? Nagtiyaga siya ng matagal sa kakarampot na pagmamahal ni Dennis. Hanggang sa matapos ang date at ihatid siya sa bahay na inuuwian niya, ay hindi nawala ang ngiti sa labi niya. Sa tingin ko, na-in-love ka na sa akin. Nahahalata ako sa mga kilos mo at kung paano ka tumingin sa akin. Ani Rocky sa kanya nang makababa na sila mula sa kotse. Hindi agad niyang sagot dito, kasabay ng pag-iwas ng tingin para hindi nito mahalata na nagsisinungaling siya. Maniwala, komento nito. Pero sige, hindi kita pipiliting umamin ngayon. Masyadong maaga pa nga naman. Baka dala lang yan ang sobrang kilig na nararamdaman mo. Panunokso nito sa kanya. Sige na, papasok na ako sa loob. Ingat ka na lang sa pag-uwi mo at magkita na lang tayo bukas. Paalam niya rito. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan ng bahay. Wala bang good night kiss? Pahabol nito pero hindi na niya pinansin yon. Hindi na niya ito nilingon at dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang totoo, sobrang bilis ng tibok ng puso niya at nararamdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. Ayaw niyang mapansin yon ng lalaki dahil sigurado ay wala na siyang lusot at mapipilitan na siyang tumira sa bahay nito. Lumipas ang 1 buwan na gano'n ang setup nila. Wala naman silang problema. Nananatili pa ring lihim ang relasyon nila at wala pang nakakahalata sa kanila sa kumpanya. Ang mga inggiterang janitress na mga marites din na pinangungunahan ni Miss Margie ay hindi rin tumitigil sa panlalait sa kanya. Pero hinahayaan niya lang ang mga ito. Ang mahalaga, masaya siya. Kasalukuyan ay nasa pang-5 date na sila. Ngunit nagtataka siya dahil masyadong tahimik si Rocky. Para bang may gumugulo sa isip nito. Maaaring problema sa kumpanya o sa pamilya. Pagkuway bigla siyang kinabahan nang mapagtanto na baka problema tungkol sa relasyon nila ang iniisip nito na kailangan nilang harapin. Kaya naman hindi na siya nakatiis pa at tinanong na ito. Nagtalo lang kami ng mami ko kagabi. Pero wala yun, maliit na bagay lang yun. Sagot nito sa kanya at ngumiti pa ito. Bagamat napansin niya na pilit lamang yun. Gusto sana niyang mag-usisa kung ano talaga ang pinoproblema nito. Pero naisip niya na baka makadagdag lamang yun sa isipin nito, kaya hindi na lang niya itinuloy.
Kung ano man ang dahilan at parang malayo ang tinatakbo ng isip mo, na para bang may mabigat na problema kang iniisip, gusto kong malaman mo na may tiwala ako sa'yo. Maning-mani lang yun sa'yo. Seryosong sabi niya rito. Dahilan para mapangiti ito matapos tumingin sa kanya. Mukhang umipek ang words of encouragement. Ganito na lang. Bibigyan na lang kita ng surprise gift para mawala na yung pananamlay mo at makalimutan na yung problemang gumugulo sa isip mo. Pagpapatuloy niya at mukhang na-excite naman ito bigla matapos marinig ang sinabi niya. Sige nga, anong surprise gift mo para sa akin? Siguraduhin mo na magugustuhan ko yan May pananabik sa boses na sabi nito. Sa tingin ko, magugustuhan mo naman to. Sagot niya. Pero bago ko ibigay sa'yo, pumikit ka muna. Sumunod naman ito at agad na ipinikit ang mga mata. Huwag mong imumulat hanggat wala ko sinasabi. Bawal ang mandaya. Paalala niya rito. Hindi ako mandadaya, kaya bilisan mo na dyan at baka mainip pa ako. Anito. Sige, heto na. 1, 2, 3. Pagkatapos magsalita ay dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha nito hanggang sa maglapat ang mga labi nila. Bagamat naramdaman niya ang bahagyang pagkagulat sa ekspresyon nito, ay tinugunan din naman agad nito ang halik niyang yun. Tumagal ng ilang segundo ang pagpapalitan nila ng matatamis na halik, hanggang sa ang lalaki na mismo ang unang humiwalay sa mga labi niya. Can you tell me exactly what is the meaning of this? Seryoso itong nakatitig sa kanya habang nagtatanong. I love you, Rocky. Buong puso at lambing na sagot niya habang nakatitig din sa lalaki. Masyadong maaga, pero ganun talaga Marupok lang ang puso ko. Madaling tinamaan ng kabutihan at pagmamahal na ipinakita mo sa akin. Laging kinikilig sa mga pick-up lines na ibinabato mo sa akin. At higit sa lahat, nahulog sa mga efforts na ginawa mo para sa akin. Habang naglalahad siya ng damdamin para sa lalaki, ay sumasabay naman ang mga luha sa pagpatak mula sa mga mata niya. Halos hindi makapagsalita ang lalaki at nakatitig lang sa kanya. Parang hindi ito makapaniwala pero kitang-kita ang tuwa at excitement sa ekspresyon nito. Ano, hindi ka ba naniniwala? Untag niya rito. Magsama na tayo. Wala pa rin itong ibinigay na sagot sa kanya. Sa halip, bigla nitong inangkin ang labi niya. Mas mapusok at ramdam niya ang biglang pag-init ng kaniyang katawan. Pagkatapos ang date nilang yon, ay isinama na nga siya ni Rocky sa bahay nito na magiging kanya na rin daw. Hindi na siya tumanggi pa dahil buo na rin ang desisyon niya na sumama na rito at pangatawanan ang pagiging may bahay nito. Pagpasok pa lang sa main door ay agad na siyang siniil ng halik ng lalaki at habang sabay na naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kwarto ay unti-unti na nitong tinatanggal ang damit niya. Hinayaan lang niya ito sa ginagawa hanggang sa pati ang suot niyang bra ay tinanggal na rin ito. Malapit na sila sa kwarto nang mapasandal siya sa pader. Hanggang sa tinanggal na nito ang lahat ng bagay na nagsisilbing takip sa buo niyang katawan. Pinagbasdan muna siya nito bago buhatin patungo sa kwarto at doon itinuloy ang pagsamba sa kanya. Medyo masakit ang katawan niya nang magising kinaumagahan. Halos ayaw ba naman siyang tigilan ni Rocky kahit mag-uumaga na. Pero kahit ganun, malapad pa rin ang ngiti niya nang bumangon. Tinitigan muna niya ang maamong muka ng lalaki bago niya ito iniwan at tumungo sa kusina para magluto ng almusal. Nang matapos na siya ay hinintay niya na lamang doon ang asawa at hindi na muna ito ginising. Wow, ready ng breakfast Abot tay nga ang ngiti na sabi ng lalaki nang pumunta ito sa dining area at nakita ang inihanda niyang pagkain. Kanina pa nga ako naghihintay sa iyo rito, ang tagal mong gumising. Nakangusong sagot niya. Bakit hindi mo ako ginising? Anito. Siyempre, ayoko namang istorbohin ang sarap ng tulog mo. At saka parang naubusan ka ng energy kagabi, kaya kailangan mo pa talaga na mahabang pahinga. Pabirong sabi niya. Naubusan pala ng energy Kung gusto mo, pwede pa tayong magpahabol ngayon. Nanunokso ang mga tingin nito habang lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Pero bago pa man ito makalapit sa kanya, ay inunahan na niya ito. Oops! Papasok pa tayo sa trabaho, remember? Paalala niya rito at parang natauhan naman ito at biglang napatingin sa suot na wristwatch.
Ang mabuti pa, maghilamos ka na at pagkatapos bumalik ka na rito para makapag-almusal na tayo. Aniya rito. Gaya ng lagi nilang ginagawa ay magkasabay silang pumupunta sa kumpanya. Pero pagdating sa huling kanto, bago makarating sa building, bumababa na siya mula sa kotse nito at naglalakad na lang. Nauuna nang pumasok ang lalaki para hindi sila mahalata ng ibang mga empleyado. Pagdating sa building ay napansin niya ang mga taong nagkukumpulan malapit sa lobby. Nakita niya na naroon si Rocky. Kaya nagtaka siya at napatanong sa sarili kung anong nangyayari. Napagtanto niya na may problema nga itong kinahaharap kaya parang wala ito sa sarili kahapon. Dahil sa kuryosidad ay lumapit siya sa mga ito. Pero nagulat siya nang may sumalubong sa kanya na isang ginang at pinanlisikan siya ng tingin. Natigilan siya at nagmistulang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan nang mapagtanto na ang ginang ay ang ina ng asawa niya. Matapos siyang pasadahan ito ng tingin na mula ulo hanggang paa, ay bumaling naman ito kay Rocky. Ito ba ang babaeng na chichismis dito na karelasyon mo raw, Rocky? Maotoridad ang boses na tanong nito sa asawa niya. Napatingin siya kay Rocky at sandali silang nagkatinginan. Sinabi ko na sa'yo, Mommy, na hindi yan totoo. Baling ni Rocky sa ina nito, pero hindi ito pinansin ng ginang. Hoy, babae! Kompronta sa kanya ni Mrs. De Villa. Matagal ka na ba rito sa kumpanya? Ano naman ang trabaho mo rito? Nag-aalangan siyang sumagot at baka magkamali siya at malakas na sampal pa ang matanggap niya. Ngunit kung hindi naman siya sasagot, mas lalo ring magagalit ang ginang sa kanya. Janitress po ako, ma'am, at lampas 1 buwan pa lang po ako rito. Janitress lang pala pero kapal ng mukha mo na lumapit sa anak ko at subukan siyang akitin. Bulyaw nito sa kanya. Hindi po. Sasagot sana siya pero tumalikod na ito sa kanya at muling bumaling ng tingin sa anak nito. Tanggalin mo ang babaeng ito sa kumpanya natin, Rocky. Ngayon na! Utos ni Mrs. De Villa sa halos pasigaw na boses habang nakaharap kay Rocky. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimula ng maglakad palayo. Napaluhan na lang siya habang unti-unting nakakaramdam ng panghihina. Napatingin siya sa dako ng asawa niya at nagsalubong naman ang mga mata nila. Naramdaman niya ang pag-alala sa ekspresyon nito at para bang gusto nito na lapitan siya, kaya lang mas lalong lalala ang sitwasyon. Ano pang hinihintay mo dyan, Rocky? Sumunod ka na sa akin! Pasigaw ni Sabi ni Mrs. De Villa. Natigilan naman ang asawa niya at kalaunan, sumunod na rin ito sa ina nito. Magpapatuloy na rin sana siya sa paglalakad nang may narinig siyang boses na hindi maganda sa kanyang pandinig. Yan ang napapala ng mga malalanding babae. Agad niyang nilingon ang may-ari ng boses na yon at si Miss Margie ang tumambad sa kanya. Hindi nito kasama ang mga alipores na mga janitress din at mahihilig sa chismis. Bagkus isang taon na labis niyang kinamumuhian ang nasa tabi nito. Hindi ko akalain na ganyan ka nakadesparada, Lena. Oo, hiniwalayan kita dahil may pinalit na ako sa'yo at ina-expect ko na maghahanap ka na rin. Pero sana binagay mo man lang sa estado ng buhay mo. Hindi yung pati CEO ng kumpanyang to, susubukan mong bingwitin. Si Dennis ang nagsalita. Ang kapal ng mukha nitong magkomento pagkatapos ng ginawa sa kanya. Pinahid niya muna ang mga luha at pagkatapos ay taas noon niyang hinarap ang dating kasintahan. Itong babae ba na to ang pinalit mo sa akin? Matigas ang boses na tanong niya habang itinuturo si Miss Margie. Oh, siya ba ang tanga mong ex na ikinikwento mo sa akin dati, babe? Si Miss Margie ang nagsalita, kasabay ng pagpulupot nito sa braso ni Dennis na para bang iniinggit siya. At akala naman ito ay maiinggit talaga siya. Napangisi lamang siya nang makumpirma na ang tsismosang babae ang ipinalit ni Dennis sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, bagay kayong dalawa na magsama. Kuhang-kuha niyo ang ugali ng isa't isa. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na siya sa mga ito at naglakad palabas ng building na yon. Pinapalayas na siya ni Mrs. De Villa sa kumpanya kaya hindi na muna siya papasok ngayon at baka lalo pa itong magalit sa kanya. Hihintayin niya kung anong sasabihin ni Rocky at saka siya magdedesisyon kung magpapatuloy pa siyang magtrabaho bilang janitress sa kumpanya o hindi na. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng kaginhawahan dahil sa nalaman na basura rin pala ang nakuhang babae ni Dennis.
Dumiretso siya sa inuupahan niyang bahay dahil nangangamba siya na biglang sumulpot ang nanay ni Rocky sa bahay ng huli. Siguradong mag-asawang sampal ang matatanggap niya mula rito. Dahil sa wala siyang magawa, ay naisipan na lang niya na mag-empake ng mga damit niya. Para kung sakaling sunduin na siya ni Rocky ay nakahanda na ang lahat. Batid niya na hindi madali ang haharapin nilang problema. Lalo na kapag nalaman na ng pamilya ni Rocky na kasal na sila. Pero buo ang tiwala niya sa lalaki. Alam niya na hindi siya nito pababayaan. Gaya ng inaasahan ay pinuntahan nga siya ng kanyang asawa at agad siyang nakatikim ng sermon mula rito. Bakit umalis ka na lang bigla kanina? Ni hindi ka nagpaalam sa akin? At bakit hindi ka sa bahay umuwi? Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Kompronta nito sa kanya. Sandali, isa-isa lang asawa ko. Hirit niya rito. Hindi na ako nagpaalam sa iyo kanina kasi parang galit na galit ang mami mo. At saka pinapalayas na niya ako sa kumpanya, di ba? Ako ang CEO ng kumpanya, kaya ako pa rin magdedesisyon pagdating sa mga empleyado ko. Pumasok ka pa rin bukas dahil hindi naman kita tinatanggal. Sagot nito. Sure ka ba na magiging okay lang ang lahat? May pag-aalala pa rin na tanong niya. Ako na ang bahala sa parents ko, asawa ko. Wala kang dapat ay pag-alala. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang balikat habang nagsasalita. So, bakit hindi ka sa bahay natin umuwi? Huwag mong sabihin binabawi mo na yung sinabi mo sa akin. Hindi may isang salita kaya ako at saka hindi na kita pakakawalan no. Isinuko ko na nga sa iyong bataan. Agad niyang sagot dito. Umuwi lang ako rito para mag-empake. Inihahanda ko ang mga gamit na dadalhin ko sa bahay natin. Binigyan pa niya ng matamis na ngiti ang asawa. Nang sumunod na araw, bagamat nangangamba, ay sinunod pa rin niyang sinabi ni Rocky. Pumasok siya sa kumpanya at isinantabi lang ang mga naririnig sa ibang empleyado na hindi maganda. Habang naglalakad siya patungo sa locker room, ay samot-sari nga ang narinig niya mula sa mga marites na sobrang naiinggit sa kanya. Kung naiinggit, pikit na lang kayo. Yan ang maganda niyong gawin. Medyo pabulong na sabi niya nang matapat siya sa mga alipores ni Miss Margie. Anong sabi mong pokpok ka? Galit na sabi ng isa pero hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pagkatapos niyang magbihis ay naglakad na siya patungo sa elevator para pumunta sa opisina ni Rocky. Natigilan siya at bahagyang nakaramdam ng kaba nang makita si Mr. De Villa, ang ama ng asawa niya. Good morning po sir. Bati niya rito. Yumuko pa siya ng bahagya bilang tanda ng pagrespeto. Wala siyang narinig na sagot mula rito pero ramdam niya na parang mas mabait ito kaysa asawa nito. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang may napansin siyang lalaki na kahina-hinala ang kilos at sinusundan nito si Mr. De Villa. Pinagmasdan niya ito ng maigi hanggang sa makita niya na may kinuha itong matulis na bagay mula sa bulsa ng pantalon nito. Hindi niya sigurado kung screwdriver yon o ice pick. Bago pa man makapasok ang mga ito sa elevator, ay tumakbo na siya para sundan ang mga ito. Mabuti na lamang at nakahabol pa siya at nakapasok sa elevator. Tatlo lang sila roon at ang lalaki ay parang nataranta kung ano ang susunod na gagawin. Hanggang sa mapagpasyahan nito na gawin ang krimen na parang matagal na nitong plinano. Ang patayin si Mr. De Villa. Mr. De Villa! Kasabay ng pagsigaw niya para makuha ang atensyon ng matanda ay ang paglapit niya rito para itulak ito ng bahagya. Sa kasamang palad, siya ang tinamaan ng matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Agad siyang nakaramdam ng panghihina habang nakikita ang dugo na mabilis na umaagos mula sa sugat na tinamo niya. Ang lalaking nakasaksak sa kanya ay tila ba nataranta palalo at hindi na alam kung anong susunod na gagawin. Hanggang sa kusa na nitong mabitawan ang hawak na patalim. Habang siya ay tuluyan ng bumagsak at nawala ng malay. Nagising siya na nakahiga sa hospital bed at parang pang VIP ang kwarto. Si Mr. De Villa agad ang nasilayan niya nang biglang lumiwanag ang ekspresyon matapos masaksihan ang pagmulat ng kanyang mga mata. Kumusta na ang pakiramdam mo, iha? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Medyo masakit lang po ang... Sinubukan niyang igalaw ang katawan pero mas lalo siyang nakaramdam ng kirot at mukhang napansin niya ng matanda kaya pinigilan siya nito. Huwag ka na muna masyadong gumalaw, iha, at sariwa pa ang sugat mo. Saway nito sa kanya at sumunod naman siya rito. Ano po bang nangyari sa lalaki na gustong pagtangkaan ng buhay niyo?
Nag-aalalang tanong niya rito. Sumuko rin agad at nakakulong na ngayon, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Sagot nito sa kanya. Lumabas sa investigasyon na ang lalaking yun dating empleyado ko sa kumpanya. Na natanggal dahil madalas mag-absent. Siguro hindi matanggap kaya naisipang gumawa ng masama. Dagdag pa nito. Iniligtas mo ang asawa ko, Iha. Maraming salamat sa iyo. Bibigyan ka namin ng malaking pabuya dahil sa ginawa mo. Si Mrs. De Villa naman ang nagsalita matapos itong pumasok sa loob at lumapit sa kanya. Hindi niyo na ho kailangang magbigay ng pabuya. Magalang na sagot niya rito. Ilang sandali pa'y dumating na rin ang lalaking kanina pa niyang gustong makita. Humahangos pa itong lumapit sa kanya at agad na kinuha ang isa niyang kamay. Pagkatapos ay hinalikan yun at nagsalita. Thank God, hindi nalagay sa peligro ang buhay mo. Puno ng pag-aalalang sabi nito. Pagkatapos ay sa noon naman niya ito humalik. Siya naman, parang biglang bumalik ang lakas at nawala ang iniindang sakit nang makita ang asawa. Lalo na nang maramdaman niya ang halik nito, pati na rin ang mainit nitong yakap. What are you doing, Rocky? Nagtatakang tanong ni Mrs. De Villa. Noon lamang napansin ni Rocky na hindi lang silang dalawa ang naroon sa loob. Natigilan ito at nagpalipat-lipat na lang ang tingin sa mga magulang na sobrang nagtataka sa nasaksihan. Can you please explain to us? Tanong ni Mr. De Villa sa mahinahong boses. Sumeryoso naman ang ekspresyon ni Rocky at hinarap ang ama nito. Pero bago ito nagsalita, ay kinuha muna nito ang isa niyang kamay. She's my wife, Dad, Mom. Pag-amin nito at kitang-kita ang pagkagulat sa ekspresyon ng mga magulang pagkatapos. Halos hindi makapaniwala ang mga ito sa narinig. Papanong? Yun lang ang salitang nabigkas ni Mrs. De Villa. Saka ko na lang po ipapaliwanag ang buong detalye. Basta ho, ikinasal kami ni Elena. Inilihim lang namin dahil alam ko na hindi niyo siya matatanggap. Seryosong pagpapaliwanag ni Rocky. Paano mo naman nasabi na hindi namin siya matatanggap, anak? Napakabuting tao nitong si Elena. Kung hindi dahil sa kanya, siguro akong nakaratay dyan at naghihingalo. Agad na sagot ni Mr. De Villa. Teka! Sambit ni Mrs. De Villa nang tila ba may bigla itong naalala. Siya ba yung janitress na laman ng usap-usapan sa buong kumpanya? Tanong nito sa anak. Pagkuway sa kanya naman ito bumaling ng tingin at pinagmasdan siya ng maigi. Dahilan para makaramdam siya ng kaba. Hindi pala siya nito nakilala. Siya nga po, Mommy. Agad na sagot ni Rocky sa seryoso at matigas na boses. Siya po ang janitress na kinumpronta mo sa kumpanya at pinagsalitaan ng hindi maganda. Dagdag pa nito. Oh, I'm sorry, Iha. Agad na lumapit sa kanya si Mrs. De Villa at hinawakan pa ang isa niyang kamay. Hindi ko alam. Hindi na nito tinapos pa ang sinasabi at bumaling na lang ulit ito sa anak. Alam kong hindi sapat ang sorry lang para makabawi ako sa nagawa kong pagkakamali. Seryosong sambit ni Mrs. De Villa. Maghanda kayo at paglabas ni Elena sa hospital na to, i-a-announce natin sa buong mundo ang engrandeng kasal na magaganap. Kitang-kita niya ang biglang pagliwanag ng ekspresyon ng asawa at pagguhit ng malapad ng ngiti sa mukha nito. Mauna mo nang i-announce sa kumpanya ang tungkol sa relasyon niyo. Asawa mo na pala siya, tapos pinagchichismisan siya ng mga empleyado roon. Wala ka man lang ginagawa. Patuloy ni Mrs. De Villa sa panenermon sa anak. Ako po ang may gusto na ilihim muna ang relasyon namin dahil natatakot ako sa inyo. Pagtatanggol niya sa asawa. I'm really sorry kung natakot ka sa akin, Iha. Hindi ko naman alam na asawa ka na ng anak ko at nakinig ako sa mga chismis na inaakit mo siya. Baling sa kanya ng ginang. Paglabas niya mula sa hospital, ay agad ngang ginawa ni Rocky ang utos ng mami nito. Isang araw bago magsimula ang trabaho sa kumpanya, ay tinipon nito ang lahat ng empleyado at in-announce ang tungkol sa relasyon nila at ang nakatakda na pagpapakasal nila sa simbahan. Nagbanta pa ito na kung sino man ang mahuhuli nito na mang-api sa kanya ay tatanggalin agad dito sa kumpanya. Kinurot naman niya ito ng bahagya sa tagiliran dahil doon. Parang masyado namang harsh yung asawa ko. Saway niya rito, pero ngumiti lang ito bilang tugon sa kanya. Napangiti na rin lang siya nang mapansin si Miss Margie at ang mga alipores nito na parang nabalot ng takot ang pagkatao ng mga ito.
Pagkatapos noon ay hindi na siya pinapasok ni Rocky sa kumpanya. Nagdesisyon sila na magfu-full-time housewife na siya. Total ay hindi na nila kailangang magtago at may access na siya sa kumpanya. Makakapunta na siya roon anumang oras niya naisin nang hindi nakadisguise bilang janitress. Natuloy ang grandeng kasalan at taos-puso rin siyang tinanggap ng pamilya ni Rocky. Hindi rin nagtagal, mas lalo pa siyang napamahal sa mga ito. Lalo na nang makilala ng mga ito ang tunay niyang pagkatao, ang kabutihan sa puso niya, at pagmamahal niya ng tapat sa nag-iisang tagapagmana ng pamilya De Villa na si Rocky. Naging maayos at masarap rin ang pagsasama nilang dalawa ni Rocky hanggang sa mabiyayaan sila ng isang malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Wapi. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!